at bagyo, kung san ka naroon, Jesus, payapa ang unos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kublihan ko'y ikaw. Ikaw ang kaibigan ko na hindi nagbabago. Sa mga pagluha ko, naroon balikan mo. Ikaw ang kublihan ko, kung may alon at bagyo, kung san ka naroon, Jesus, payapa ang unos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kublihan ko'y ikaw. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kublihan ko'y ikaw. Kublihan ko'y ikaw. 2025 is the year to speak healing to our land. Many aspects of healing, but this year is also going to be the healing of families and individuals. We have to speak healing for the Filipino families and their generation. The book of Genesis says, Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what is promised him. What is very interesting here is that for Abraham to be blessed, there is a precedence. The precedence is that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and what is just. The reason why nations, why families, why individuals are not able to fulfill their destiny, it is because of curses that have been part of the journey that they have. Book of Deuteronomy chapter 30, verse 19 to 20 says, I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life, that you and your offspring will live, loving the Lord your God, obeying and holding fast is your life and the length of your days, that you may dwell in the land the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, to Jacob, to give them. The principle is the reason why there is either a blessing or a curse, okay? Either alive or death, okay? It is because people have chosen not to obey the Lord, okay? Not to obey the Lord. And so therefore, to realize this, we need to understand na merong connection to sa ating obedience to God or to our covenants with God. When there are actions taken by our forefathers that are wrong, okay, that are ungodly, they become the entry points in our lives where either blessing or curses can come.
So if our generational parents have become faithful, we can be assured that the coming generation will be a generation that is a blessed generation. Okay. And if they have been unfaithful, okay, all those that they have done, okay, will become transformed into a curse to our generation. And that's why we need to understand this by applying the death of Jesus and his resurrection so that we'll be able to deal with those uh, curses that are preventing us from pursuing our destiny. Now, to help us avoid and neutralize and not and nullify those curses and maximize the blessings of God in our lives and in our generation, that's the purpose why we want to talk about blessings and curses. So, to summarize, the word bless in Scripture is the word barak, and the word barak means to bless, to salute, to greet, to endure with power for success, to praise and adore. In other words, God's character is a God of blessing, okay? And his desire is to for each one of us to be endured with power for success, to be endured that in the end we will praise and adore him. The Hebrew word for blessing also is the word beraka, and beraka means the transmittal or the endowment of the power of God's goodness and favor through the spoken words and accompanying act of laying of hands. In other words, uh, sa scripture, okay, the spoken words is very, very important. And that's why for parents, tayo na parents ang our generation must be able to speak the words with an accompanying act of laying our hands to our children so that the words that we say, the meditations of our hearts, will be transferred to our generation. Okay? A blessing communicates God's favor to a person so that they might demonstrate God's power in their lives so that the world will take notice and share in God's divine power and favor. In other words, when people will see the kind of family that we have because we're transferring the blessing of God to our generation, the world will notice it. People around will notice it, okay? And they're going to be amazed and they will be asking. And in that way, we will be able to share the word of God. We will be able to share God's divine power and favor to those people around us. Well, on the other hand, okay, yung word naman na curse, okay? Remember, sa Genesis 3:17 is one word which tells us that curse is the ground because of you. In pain you shall eat all the days of your life. The word curse here is the word orar, and it means to detest utterly, no? So, words, you see, words for blessings and curses occur about 600 times. Both blessings and curses are usually expressed in spoken words or written words. And that's one of those things that we like to concentrate with the short devotion that we have. Those words are not ordinary words. Remember, they are words charged with supernatural power. And the power may be the power of God. It may be the power of Satan. If you speak the word of God to a person, okay, if you speak the meditation of the word to a person, things that are the revelation that God has given you, it becomes power to the person, okay, that you speak this. So you speak this to your children, you speak this to your generation, you speak this to your family, you speak this to other families. But if the words we are saying are words of Satan, then Satan is going to use it against your generation or against those families. Now look at Proverbs 16:24. It says, gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body. Proverbs 18:21 says, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. One of the features of both curses and blessing is that they often continue from generation to generation, and this means that the person who is experiencing either a blessing or a curse may not easily discern it, where it's coming from, because it may be in the past and even 100 years ago. I was talking to some people and sabi niya, Pastor, malas po ang buhay ko. Sabi ng nanay ko, malas daw ang pamilya namin. Sabi ko, pwedeng ma-deal yan sapagkat dinila ng Panginoon yung lahat ng mga sumpa natin, no? So, kailangan balikan natin ano ba yung nasi-discern nating mga sumpa sa ating buhay, at ito ay pagsisihan na natin, ito ay kung tayo nag-participate dito sa mga sumpang ito,
ito ay atin ang pagsisihan, ito na ay i-reject na natin at i-carry na natin yung blessing ng Panginoon sa ating mga buhay, no? You see, curses and blessings are words that are charged with supernatural power. It's either the power of God or the power of the devil. They are words that impact people's lives and to a large extent determine their destiny, and they will go from one generation to generation, even for 1,000 years, no? But be encouraged. Okay? They may be a curse over your life, but God has provided a solution. But remember this, okay? Obedience to God's word brings blessing. Disobedience to God's word brings a curse. Sabi sa Proverbs chapter 26 verse 1, like a sparrow in its fleeting, like a swallow in its flying, a curse that is causeless does not alight. Does not alight. In other words, kung walang dahilan, hindi mo dapat tanggapin yung sumpang yan, no? So halimbawa, ang mga magulang mo ay pinagsisihan na yung mga ginawa ng yung mga ninuno, pwede nang kunin mo yun sa iyong mga magulang at sabihin mo, nanay, tatay, sa oras na ito, pinapahayag ko na ako ay malaya na rin at magiging matapat ako sa lahat ng mga tinuro mo sa akin. Kaya ngayon ay tinatadikuran ko ang sumpa ng ating pamilya at pinapahayag ko lahat ng pagpapala mo sa akin. Parents, these are the things na heritage na dapat maibigay natin sa ating mga anak sapagkat napaka-powerful ng ating mga mouth, no? Kasi pag hindi tayo magiging maingat, no, ay naipapasa to. Okay? And I said, nagko-continue to from one generation until, okay, from one generation to another until something happens. How is it canceled? Pang isang generation ay na-realize na mali ito, okay? Tatayo yung tatay, tatayo yung nanay, both in their generations, hihingi ng kapatawaran ng disobedience ng kanilang generation at hihingi ito ng kapatawaran sa Panginoon. Ang Panginoon ay patatawarin sa pagpapatawad ng Panginoon. Pwede mo nang i-declare ngayon ano ang gusto mong mangyari sa iyong generation, okay? Yeah, very important, no, na itong pag-aaral natin tungkol sa blessing and curses, okay, ay malaman natin sapagkat dadating ng panahon ngayon, lalo na sa ating mga panalangin. Gusto ba nating maging powerful nating mga panalangin? Words uttered either by the spoken words, okay, and blessings are uttered with his mouth. The godless man would destroy his neighbor, but by the knowledge of the righteous are delivered. Ito ang sabi sa Proverbs 11 verse 9. Proverbs 12 verse 18, there is one whose rash words are like sword thrust, but the tongue of the wise brings healing. So, Proverbs 15 verse 4 says, a gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. Okay, at ang Proverbs 18:21, itong gusto ko isa sa iwanan sa inyo, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Okay? But because of what Jesus done on the cross, okay, pwede na nating sirain yung mga ginawa ng ating mga magulang. I like to express this, ano, kung nafe-feel ninyo na may mga sinabing yung mga magulang sa mga nakaraang panahon, ito ngayon yung pagkakataon na pagsisihan natin kung bakit tayo naging disobedient at nasabihan tayo ng mga bagay na yun, no? Example lang to, no? Kung in the past, yung mga magulang natin na prostrate kasi hindi tayo nag-aaral mabuti at bagsak yung mga grade natin, no? At sinabihan tayo na ng mga magulang natin, dahil sa mga ginawa mong mga bagay na ito, ikaw ay hindi magiging successful sa iyong career, sa future. Pwede nating lumapit sa mga magulang natin, sabi, nanay, tatay, patawarin mo ako na sa mga nakaraang panahon ay hindi ako nag-aral, marami ako mga ginawang mali, pinagsisisihan ko ito, okay? At hinihingi ko ito ng kapatawaran, okay? Yun namang mga magulang, kung nasabi niyo ito dahil sa galit, ay pwede na ninyong patawarin ninyong mga anak, lumapit sa Panginoon at sabihin, Panginoon, patawarin mo ako sapagkat nagsalita ako ng mga salitang nahawakan ng aking mga anak. Kaya nga, napaka-importante na makita natin ang ating dila ay very powerful instrument of God. But nevertheless, okay, ang sabi sa book of James, chapter 3, verse 5 and 6, in the same way, the tongue is a small part of the body, yet it can boast of great achievements. A huge forest can be set on fire by a little flame. The tongue is a fire, a world of evil, placed among parts of the body. The tongue contaminates the body. It sets on fire the course of life.
and it itself will set on fire. But, sabi dito, sa James chapter 3 verse 9 to 10, with it we bless the Lord the Father, and with it curse those who are made in God's likeness. For the same mouth come blessing and cursing. So, ano pong ibig sabihin nito? Pagsisihan natin ng mga bagay na sinabi natin sa mga anak natin at ito ay hingi ng kapatawaran doon sa mga bata na kasama natin, turuan natin sila na humingi ng kapatawaran sa mga magulang, lumapit sa mga magulang, hingi ng kapatawaran yung mga ginawa nila, okay? Ito ay ibig sabihin nito, ano? Kung meron tayong sinabi about the Philippines, kung meron tayong sinabi tungkol sa ating bansa, meron tayong sinabi sa ating mga sa galit natin, no? Mga nadidinig natin, galit natin, sinabi natin to sa ibang tao, may epekto yun. Ngayon yung time na hingi natin, Lord, i-recall mo lahat ng mga bagay na sinabi ko of the past. Gusto kong magbago na sa 2025 ang aming pananaw bilang isang pamilya. Gusto naming gamitin ang aming bibig upang, sabi sa James chapter 3 verse 19, we will use our mouth, okay, to bless people, okay? Because from the same mouth comes blessing and curses. So sa panahong ito, ay magandang reminder to sa atin. Marami tayong nadidinig, okay? Pagsisihan na lang natin, hingi natin ng kapatawaran. Marami tayong nadidinig about our society, sa mga politicians, marami tayong nakikita, natakot natin, baka kung ano mangyari. Pero ngayon, hilingin natin ang kapatawaran ng magsisisi tayo at sa ating pagsisisi ay mabibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang makarecover at i-declare natin ano ang mga blessing na gusto nating makita sa ating bansa. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ako po si Susan Herbacio Montilla from the Intercessors for the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako naman po si Ernie Montilla. Tayo po ay mananalangin at hihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa natin sa ating mga anak bilang isang ina at bilang isang ama. Para din po sa ating mga magulang, kapatid at sa mga namumuno ng ating bansa. Para sa mga ama, bago po tayong manalangin, basahin po muna natin ang 2 Chronicles 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Amen. Basahin din po muna natin yung Deuteronomy 30 verses 19 to 20. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him. For the Lord is your life, and He will give you many years in the land He swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. Manalangin po tayo para dun sa mga ina na kasama po natin ngayong umaga. Panginoong dakilang Ama, kami po ay humihingi ng kapatawaran bilang isang ina. Kung ano man po ang nagawa naming pagkukulang at mga masasakit na salita na binitawan namin sa aming mga anak bilang isang nanay, bilang isang ina. At kung ano rin po ang mga masasakit na paghagupit o pagpalo na akala namin ay tamang disiplina pero kami po ay lumalampas na sa aming autoridad bilang isang ina. Ngayon po ay inihihingi ko ito ng kapatawaran bilang isang inang Pilipino. Dakilang Ama, pakaingatan niyo po ang aming mga kabataan. Ilayo niyo po sila sa anumang mga mabibigat na bisyo dahil po bunga ito ng kanilang dinadalang samang loob sa kanilang mga ina. Dalangin ko din po na ang mga ina ay magkaroon ng pagkakataong makilala ka, Panginoong Hesukristo, magkaroon ng puwang sa kanilang puso, sa kanilang espiritu at kaluluwa at pangunawa ang salita na nagbibigay direksyon
bilang kanilang pundasyon sa pangangalaga sa kanilang mga anak. Dalangin ko din po yung mga nanay, Lord, na nagmalabis sa kanilang mga anak at yung mga babies pa po, mga bata na walang kalaban-laban, Ama, na pinagmamalupitan at ito'y mga nasasaktan sa pamamagitan ng mga bagay o kamay, Lord. Patawad po, Ama. Dalangin ko po na ang bawat inang Pilipino ay magkaroon ng talagang lubusang pagmamahal, isang pusong napakalaki para unawain, kalingain, pag-ingatan, palakihin ng maayos na nakatungtong sa salita ng Diyos ang kanilang mga anak. Dakilang Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, dinadalangin ko po ito at hinihingi ko rin po ng kapatawaran yung mga pagpapalaki na nakita ng mga bata sa kanilang kapaligiran, sa mga kapitbahay, ang mga pagmumura, ang mga sumpang ginawa ng mga ina at mga alitan ng magkakapatid dahil hindi nagkasundo-sundo sa mga minamana nila sa kanilang mga magulang. Ama, patawarin niyo po kami. Bilang isang bilang isang ina, nagre-release po ako ng pagpapala sa bawat batang Pilipino, and I put a hedge of protection by the power of the blood of Jesus Christ upon each one of our youth. Lord, sabi mo sa salita mo that we must direct our children to the right path. At yan po ang aking dalangin. Alam ko po hindi ito mangyayari, Ama, kung walang nakatanim na salita ng Diyos sa puso ng bawat ina dito sa bansa namin. Dahil sinabi mo po sa salita mo, who are those, in Psalm 25 verse 12, who are those who fear the Lord? He will show them path they should choose. They will live in prosperity. Itong mga magulang na to, na merong dalang takot, mga ina na merong dalang takot at pagmamahal sa dakilang Diyos Ama at sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ang iyong pangako, they will live in prosperity and their children will inherit the land. Bilang isang ina, pangarap ko po, Ama, na ang aming mga anak, ang mga susunod na henerasyon, ay Lord, lalaki dito sa Republika ng Pilipinas na matuwid isang righteous nation na ang lahat ng ina ay may takot sa dakilang Diyos Ama at papalakihin ang mga bata hindi sa pagmamalupit, kundi sa pagmamahal at pag-aaruga ayon sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Ama, kami naman bilang kalalakihan, bilang ama o tatay ng aming mga anak o head ng family, humihingi din po kami ng kapatawaran sa aming mga maling salita o curses na binigkas po namin sa aming mga anak. Lalong-lalo na po yung pagmumura sa mga pagkakataong uminit po ang aming ulo sa mga pagkakamali ng aming pong mga anak. Sa galit namin sa kanila po, sa kanilang mga pagkukulang o sa hindi pag-abot sa aming mga ekspektasyon po sa kanila bilang magulang. Sa aming mga binigkas na salita na discouragement o lack of encouragement o pagdududa sa kakayahan po ng aming mga anak. Lalong-lalo na po sa aming mga ama sa kakulangan ng aming presensya po sa tahanan, sa aming mga anak, sa mga panahong kailangan po nila kami. Gawa nung po ng kabisihan sa trabaho o sa ibang bagay po. Sa mga pagkukulang po na ito, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran po sa inyo bilang ama ng tahanan. Aming mapagpahalang Diyos at mapagmahal na Ama, kinikilala ka po namin at ang dalangin namin sa bansang ito, ang lahat ng pamilya, Lord, ay makikilala ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Dinadalangin po namin ang Joshua, Lord, verse 25:14,
As for me and my house, we Amen. will serve the Lord. Amen. Yan po ang mangyari sa aming mga pamilya, sa kanya-kanyang tahanan, na magmula po sa tatay, nanay, mga anak at mga apo. Ang lahat po ay matutong maglingkod sa iyo nang merong kalakip sa kanilang puso na pagmamahal, Ama, obedience, and faithfulness to your Son, our Redeemer, our glorious King, and our mighty Deliverer. Ito po ang aming dalangin sa umagang ito para sa mga kabataan, sa miyembro ng bawat pamilya. At hinihingi din po namin ng kapatawaran kung kami po ay nagmalabis, Ama, sa aming mga salita, sa aming paghuhusga, sa mga namumuno sa amin dito sa bansang ito. Patawarin niyo po kami, and I uproot any curse, Amen. any negative word is spoken Amen. against our nation, Cancel. is spoken Cancel. against our generation, our Cancel. youth, Father God, is spoken against the leaders of this nation. Amen. We ask for forgiveness. We nullify every curse word that was uttered by the Filipinos against the leaders of this nation and against our beloved land. Pagpalain niyo po ang mga magulang, ang mga anak, ang mga magkakakapatid, at ang aming mga namumuno sa bansang ito. In unity, you are able to pour out your blessing to your body of Christ, to the body of Christ. Marami pong salamat, itong aming dalangin. In Jesus' name, we seal our declaration. Amen. Amen. Ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Ikaw ang pag-asa ng kapayapaan at kasaganahan sa aming bayan. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Kung sakaling puso'y lumayo, nanunumbalik sa iyo, Panginoon, dinggin mo sa iyong luwalhati lahat ng papuri sa aming salinlahi, ika'y maghari. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Dinggin mo ang dasal ng bayan mong mahal.